Good morning po. Yan, sino po excited sa umagang ito? Oh, grabe. Thank you, Lord. Okay. Paano ba ito buksan? Di akin to eh. Alright. Yan. Alright. Sige. Hirap eh. Pag nakikihiram ka lang eh. Amen. Oh, grabe. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Sige po, can we pray? Samahan niyo po ako manalangin. Lord, thank you so much for this wonderful morning. Once again, be with us. Speak to us clearly, powerfully. At tulungan mo kami, Panginoon, na lumabas kami sa lugar na to, Lord God, na nahanap ka, nakita ka, na-enkwentro ka, naranasan ka, both physical and even yung mga nasa virtual. Be with us, speak to us freely, Holy Spirit, at hayaan mo mabago kami ng yung makapangyarihang salita sa oras na to. We thank you, we love you in Jesus' name. Amen. Malakas na palakpak ulit para sa Panginoon. Alright. Okay. So, masikip po tayo, and then, hindi tayo konting masikip lang, hindi masyado okay, because mamaya ang mga youth natin, they will be having youth service later on. And malay mo, weekly na natin gawin ito. Amen? Alright, tama ba? So, grabe, sino po rito excited sa expansion na ginagawa ni Lord sa atin? Tama ba? So, grabe si Lord. Alright, sige. Are you ready? Amen. Sa mga nasa online, comment down po if you are ready to hear the word of the Lord. Ayan, sige. So, next week po, may i-announce na lang siguro nung mag-announce sa atin. Ayoko na pangunaan, but next week will be actually celebration ng ating ika-8th year. Okay, di ba? So, hindi siya masyadong malaki, simple lang, alright, because we will be celebrating yung malaking celebration sa ika-10th year na natin. So, we don't normally celebrate yearly kasi medyo matrabaho po yan at malaki ang gastos, but definitely we will celebrate the goodness of God. Amen? Kahit simple lang, tama ba? Sama-sama nating celebrate ang kabutihan ng Diyos. Imagine, naka-8th year na tayo. Tama ba? Grabe si Lord. Amen? Okay, at yung mga nakasama namin sa umpisa, tama, I think meron pa diyang mga sila Tita Sonia, nandyan din, na witness nila yung paano kami nag-start sa Metroville. Grabe ang ginawa ni Lord. Amen. Sige po, pero hindi po yun ang topic ko. Hayaan ko na yung guest speaker next week. Okay? Now, tanong ko po ngayong umagang ito, if there is someone, or if there is something na masasabi mo na pwede mo maipagmalaki. Okay? Sa ngayon, ano kaya yun? Kung may isang bagay sa'yo na masasabi mo na pwede mo maipagmalaki, what is your asset that you are most proud of? Diba? Yan. So, madami naman actually, tama? Celebrities boast about their fame and their stardom. Beauty queens, I hope meron tayo dito sa Life Giver Binyan, pwedeng meron, okay? Tama ba? Beauty queens boasted about their beauty. Tingnan mo yung katabi mo. Tama? Okay? Siya ba ay beauty o siya ay beast? Bahala na kayo. Okay, huwag nyo lang sasabihin sa kanya. Alright? Vloggers and video streamers boast about their likes and their followers. Tama ba? Performers like singers, okay? Okay, musicians, dancers boast about their skills and their talents. Tama? Victorious athletes boast about their trophies and their victories. Successful businessmen and women boast about their wealth and their success. Politicians boast about their titles and their power. Tama? So, actually, tanong ko sa'yo, how about you? What are you so confidently boasting about? Ano yung bagay na, alam mo yon, masasabi mo na may pagmamalaki mo? Actually, lahat naman ng tao may masasabi siya, at least kahit isang bagay na pwede niya may pagmalaki sa sarili niya. Tama ba? Whether ito ay isang skill, tama ba, na magaling ka sa isang bagay, o whether ito ay knowledge, okay, na maalam ka sa isang particular na bagay, o may kaalaman ka, okay, o marami kang kaalaman. Pwedeng title ito na nakuha mo, na abot mo, na achieve mo. Pwedeng connections, okay, meron kang powerful connections, pwedeng meron kang malakas na influence, pwedeng ang pwede mong ipagmalaki na asset mo ay kayamanan mo, yung wealth na meron ka. Pwedeng katawan mo. Tama?
Okay? O pwedeng yung itsura mo. Tama ba? So at some point, every one of us has something to boast about. At mapapansin nyo, parate that people always boast about their strengths. Diba? Lagi naman ang pinagmamalaki natin yung strength natin. Dahil wala naman tao na ipagmamalaki niya yung kanyang kahinaan. Tama? Tama ba yun? Okay, wala naman tao na ipagmamalaki niya yung kakulangan niya. Wala naman tao na ipagmamalaki niya ay yung pagkatalo niya o failures niya. Tama? Hindi mo naman ipagmamalaki yung mga kapangitan na meron ka. Tama ba? Meron ba dito pinagmamalaki mo na pangit ka? Pinagmamalaki mo, tama ba, na hindi ka marunong? Pinagmamalaki mo na wala kang alam. Di ba? Normally, ang ipinagmamalaki at pinagmamayabang natin, yung lakas mo, kung saan ka magaling. Tama ba? Okay? Pero paano kung sabihin ko sa iyo, may isang tao sa Bible na ang ipinagmamalaki niya sa kanyang buhay ay hindi ang strengths or kalakasan niya. Hindi ang achievements and victories na meron siya. Okay? Paano kung may isang tao sa Bible na ang pinagmamalaki niya actually ay ang kanyang mga weaknesses? Wow. Okay, yes, tama po narinig mo. May isang tao sa Bible that boasted about his weaknesses. Alright? Normally kasi, totoo lang, okay, and ako totoo lang, in my 18, probably going to 19 years or 19 years na ata in Christianity, nakakita ko parati ng mga tao that whenever nakakita sila ng weakness sa sarili nila at whenever nangihina sila, they always respond negatively. Okay, thinking and, di ba, alam mo yon, acting na negative yung bagay na yon. Sino ba rito ang hindi nangihina? Sino rito ang walang kahinaan? Okay, I wanna tell you, yan ang pag-uusapan natin ngayon. There is a great person in the Bible that he considered his weakness as his strength. Pwede pala yon. Okay, na yung akala mong kahinaan mo ay pwede palang maging kalakasan mo. Pwede pala yun na yung akala mo na nangihina ka. Okay, or pwedeng akala mo sa panahon na hinang-hina ka ay hindi ka pala talaga lubusang mahina. Tama? Okay, you know what? Itong tao na to, he is not sad. And he doesn't get depressed knowing that he had a weakness. May mga tao, okay, every time nakakita sila ng panghihina o every time nakakita sila ng kahinaan sa sarili nila, nalulungkot, nade-depress sila, nagpapanik sila. Pero itong taong pag-uusapan natin, actually, di ba, pag tinignan natin mabuti, ang saya niya malaman na may kahinaan siya. Alright? And whenever he feels weak, that's the time all the more that he knows he will become strong. To find out who that person is, samahan niyo po ako. Okay, basahin natin ang 2 Corinthians chapter 12. Sige po, labas muna natin yung verse. 2 Corinthians 12, 9 to 10, ang sabi dito, but he said to me, actually, ang tao pong pag-uusapan natin ngayon is si Apostle Paul. Si Apostle Paul ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, but he said to me, sabi daw ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you. Diba? Sa Tagalog, anak, ang biyaya ko ay sapat. Actually, hindi siya yung word na accurate sa sa sufficient ay hindi sapat. Actually, ang sinasabi niya rito, my grace is sufficient for you. Yung grasya ko ay sobra-sobra. Nag-uumapaw. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Grabe, ang ganda nun. Okay? Ang tindi nung ano na yan, nung phrase na yan. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Wow. Pwede pala yun, no? Okay? Na ang asset mo pala ay yung kahinaan mo. Tama ba? Na akala mo, okay, at ang daming tao, akala nila every time nakakaramdam sila ng panghihina ay mahina talaga sila. And I wanna tell you, okay, open your mind, open your heart, and allow God to talk to you because babaguhin ka ng Diyos sa oras na to. Sino rito excited? Amen? Tama ba? Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Grabe. Are you excited? Amen. Excited po kayo. Ang topic po natin ngayong umaga is this one. Pakilabas po natin. Finding strength in your weakness. Grabe. Pwede ka pa palang makahanap ng kalakasan sa kahinaan mo. Amen?
Okay, pakisabi nga sa katabi mo, okay, makakahanap ka ng kalakasan ngayon. Yan, sa online natin, paki-comment mo yan, makakahanap ka ng kalakasan. Alright, we will find strength in our weaknesses. Paano nangyari yon? How can a man, okay, how can a famous and very decorated apostle like Paul, kung kilala niyo si Pablo po ay isa sa mga sikat at matagumpay na apostol sa Bible. In fact, he was a very decorated disciple of Jesus. When I say decorated, sobrang dami niyang accomplishments, sobrang dami niyang achievements. Para lang alam mo, gusto ko malaman mo that 13 books in the New Testament ang kinontribute lang naman ni Apostol Pablo. And he has established a lot of church. In fact, yung mga sulat, yung mga letters in the Bible like letters to the Corinthians, letter to the Philippians, letter to the Colossians, letter to the Ephesians, letter to the Galatians, lahat ng yan ay sulat ni Pablo sa mga churches na kanyang naitayo. Okay, at pag sinabi nating sample, Book of Corinthians, o kaya yung Bible sa Corinthians, hindi to basta isang church lang sa Corinthians. Ang kausap niyan, mga simbahan sa Corinto. Ang kausap niya, mga simbahan sa Philippians. Ang kausap niya, mga simbahan, okay, sa Galatians. So meaning, grabe itong kumbaga grabe itong si Pablo. Okay, napakasikat, napaka-successful netong apostol. Pero paano nangyari ang isang gaya ni Pablo? Okay, ay kung merong may pagmamalaki, dapat ang ipagmamalaki niya, dami ko na tayong church. Dapat ang ipagmamalaki niya, tama ba? Ang dami ko na isulat. Tama ba? At nakapag-contribute ako ng 13 libro sa Biblia. Tama? Ang dami ko na produce na disciple, ang dami kong pastor na na-raise up, ang dami kong missionaries na na-build. Pero ang sabi ni Pablo, I will boast all the more about my weakness. Grabe ang records ni Paul of victories and accomplishments and achievements. Actually, sa sobrang dami, totoo lang, hindi mo nga mabilang. Okay? To name a few, okay, sinulat po yan dun sa naunang chapter because ang text natin, 2 Corinthians 12. Balikan po natin, atras lang tayo ng konti, 2 Corinthians 11, 21 to 33. Sabi dito ni Pablo, whatever anyone else to dare to boast about, I'm speaking as a fool. I also dare to boast about. Sabi niya, kung meron silang may pagmamalaki, kasi may kausap si Pablo eh. Kausap niya mga taga-church, ang mga churches sa Corinto, at meron siyang kinokombat ng mga maling grupo o mga kulto na nagmamalaki at nagmamayabang dahil ang dami daw nilang pwedeng may pagmalaki sa buhay. Kaya sabi ni Pablo, meron ba silang pwedeng ipagmalaki? Actually, totoo lang, di sila mananalo sa akin kung payabangan lang ang pag-uusapan. Are they Hebrews? Sabi nila, Hebrew ba sila? Hudyo ba sila? So I am. Ako din. Are they Israelites? Ako din. So am I. Are they Abraham's descendants? So am I. Ako din. Parehas kami. Pero hindi lang yon. Next slide. Ano pang sabi ni Paul? Okay. Are they servants of Christ? I am out of my mind talking like this, to talk like this. Sabi niya, actually nababaliw ako, hindi ko na kailangan nga sabihin to eh. I am more. Okay? I have worked much harder, been in prison more frequently, amen, been flogged more severely, been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Alam niyo yung 40 lashes minus 1, ayan yung tinanggap ni Jesus Christ, 39 lashes. Sabi ni Pablo, 5 beses nga ako, okay, na pinalo at hinagupit ng kaparusahan na tinanggap ni Jesus. Hello? 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones, pinagbabato. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. Naranasan na raw ni Pablo na isang gabi siyang palutang-lutang lang sa dagat. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. Tama, kung nagre-reklamo ka, ano ba yan? Dami-daming ministry, wala na akong tulog. Kaya kay Paul. Tama ba? I have known hunger and thirst and have often gone without food. Sabi niya, naranasan ko, wala akong mainom at wala rin akong makain, gutom na gutom. I have been cold and naked. Whew. Grabe. So, ano po yung nirereklamo natin? Besides everything else, hindi pa siya natapos, meron pa daw.
I face daily the pressures of my concern for all the churches. Sabi ni Pablo, who is weak that I do not feel weak? Sino ang mahina na hindi ako nakakaramdam ng kahinaan? Who is led into sin and I do not inwardly burn? If I must boast, I will boast of the things that show my weaknesses. Ay sabi niya, kung meron ako ipagmamayabang at ipagmamalaki, ang pinipili kong ipagmalaki ay yung mga bagay na magpapakita ng kahinaan ko. The God and Father of the Lord Jesus, who is to be praised forever, knows that I am not lying. Next slide po. In Damascus, the governor under King Aretas had the city of Damascene guarded in order to arrest me. Okay, may isang governor doon na naglabas siya ng decree na ipinapahuli. In fact, pinasara yung buong city para lang hulihin si Pablo, but I was lowered in a basket from a window in the wall and slipped through his hands. Grabe si Paul. Tama? Kaya kala mo kung may pagmamalaki daw siya, napakadami. Ang dami niyang pinagdaanan kay Kristo. Ang dami niyang hinarap. Amen? Okay, hindi lang yun. Ito pa mas matindi. 2 Corinthians 12:1-5. Okay, hindi lang yung mga sufferings at mga trials sa pinagdaanan niya, pero may isa pang matinding bagay na pwedeng ipagmalaki si Paul. I must go on boasting, although there's nothing to be gained. Sabi niya, pero kung magpapatuloy ako sa pagmamayabang at pagmamalaki ng mga bagay na naabot at naranasan ko, totoo lang, wala naman ako mawapala. Kaya nga sabi niya, I will go on to visions and revelations from the Lord. Kaya magpapatuloy ako saan? Sa vision at revelation, salita ng Diyos. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Sabi niya, may kilala akong isang tao, but actually Paul is referring to himself according to the research and theologians. Okay, si Pablo ito, kaya hindi lang niya dinirect. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. Sabi niya, may kilala akong isang tao, 14 years ago. Okay, napaka-detailed ng pagkakakwento niya. Okay, so alam na talagang siya. Na actually ay dinala daw, okay, was caught up to the third heaven. Even, alam mo, kung mayroong pinakamatanding pwedeng ipagmalaki si Pablo, sabi niya, ito yun eh. Nakarating na ako sa langit, ika-third heaven, yung third level. Tama? Kaya lang sabi niya, whether ito ay literal, physical, or ito ay spiritual, hindi ko alam. Whether ito ay vision or totoong nangyari, hindi ko alam. Only God knows. Okay? Verse 4, was caught up to and I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise and heard inexpressible things that no one is permitted to tell. Grabe, imagine mo, tayo, nangangarap pa lang tayo na isang araw, darating tayo sa langit. Si Paul buhay pa, pero nakarating na doon. Tama ba? Si Paul nakita niya na. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, pinakita ko lang sa iyo, pero yung pinakita ko sa iyo, bawal isulat, bawal i-share. Take note, 13 yung sinulat ni Paul. Okay? In fact, kung yung nakita ni Pablo ay isusulat niya, mas matindi pa yung revelation niya doon sa Book of Revelations. Tama? Okay, pero sabi niya, hindi, kaya lang pinakita lang sa akin yun ni Lord sa akin lang personal, pero hindi ko pwedeng sabihin. Kaya nga verse 5, I will boast about a man like that, but I will not boast about myself, except about my weaknesses. Actually, ang context ng chapter 11 at chapter 12 is about Paul combating against the super apostles in those times, na punong-puno ng boasting, punong-puno ng pagmamayabang sa kanilang mga titles, records, achievements, knowledge, at kung ano-ano pang mga pwede nilang ipagmalaki. At dahil doon, sinasabi nila na kung meron kayong dapat paniwalaan, ako yun. Bakit? Dami kong naranasan eh. Dami kong mga nagawa, ang dami kong mga abot. Tama? Okay, kaya lang ang problema, itong mga super apostles na to, actually ay mga false apostles. Sila ay nagpapanggap ng mga disciples and servants ni Jesus, pero ang totoo, nilalayo nila kay Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo ng maling bagay patungkol kay Jesus. Kaya nga galit na galit si Paul sa kanila. Sabi niya, bakit kayo naniniwala sa mga turo na hindi naman namin tinuro sa inyo? Patungkol sa Christianity at tamang pamumuhay bilang isang disciple ni Jesus. So now, Apostle Paul showed to the Corinthian believers o Corinthian churches that kung meron man pinakamagandang bagay na pwedeng maipagmalaki ang isang tunay na believer, tunay na Kristiyano, ay hindi lang ang titles and achievements, kundi kasama din ang kanyang weaknesses. I wanna tell you, you can turn your weaknesses into your strength. Diba? Your weakness can be your greatest asset. Amen? Okay?
So, 3 important truths about having weaknesses and feeling weak. Tama? Sino po rito nakakaramdam ng panghihina ngayon? Amen. Sino rito pinanghihinaan? Wala, parang ako lang eh. Okay, sino rito totoo lang, nakakaramdam siya from time to time ng kahinaan? Amen. So, mga katotohanan na kailangan nating malaman at maintindihan about having weaknesses and about feeling weak. Alright? Number 1 is, having weakness and feeling weak is normal and natural. Yes. Okay? Diba? We have this connotation or we have, diba, this parang mindset na, well, at some point tama naman na dapat talaga dahil may Kristo na tayo, kailangan parati tayong malakas. Okay, but I wanna tell you, that is ideally. Pero hindi yan parati nangyayari. Amen? Sino dito nakakaranas, tama ba, na okay ka naman, masaya ka naman, pero isang araw, bigla na lang pagising mo, parang nanghihina ka? Tama ba? Sino dito nakakaranas ng paghihina pag may problema? Sino dito nakakaranas ng panghihina kapag nagkakasakit ka? Sino rito nakakaranas ng panghihina pag may pangangailangan ka? Sino rito nakakaranas ng panghihina kapag may mga pangit na nangyayari sa buhay mo? That's normal and that is natural. Okay, now don't get me wrong. Huwag niyo po ako ma-misinterpret. I'm not saying na okay lang na parati tayong mahina or parati na lang tayo nanghihina. Okay? I'm not promoting weakness here and I'm not encouraging everyone to highlight their weaknesses. Okay lang pala manghina, so pwede palang araw-araw ako maging mahina. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang po dito is that we are all humans. Tao po tayong lahat. Yan mo yung katabi mo. Tama ba? Maniwala ka kahit ngayon lang. Okay? Tao yan. Alright? Subukan mo, pindutin mo, magagalit yan. Okay? So, di ba? So tayong lahat, okay, bilang tao, okay, ay natural sa atin na magkaroon ng kahinaan at natural sa atin na makaramdam ng panghihina from time to time. Tama ba? Everybody has weaknesses and everybody ay nakakaramdam ng panghihina. Okay? Yung katabi mo, hindi ko alam, pero pwedeng nanghihina yan ngayon, di lang niya sinasabi. Tama ba? Meron dito nasa online, totoo lang, na kaya ka nasa online, kaya mo naman mag-physical because nanghihina ka at nakakaramdam ka ng panghihina. Tama? I wanna tell you, everybody has weaknesses and everyone can feel weak anytime or any moment. Even great men and great women in the Bible show signs of having weaknesses. Amen? And feeling weak. Tama? Sabi ni Paul, who is weak that I do not feel weak? Sino bang mahina na hindi din ako nakakaramdam ng kahinaan? Pag tinignan natin ang Bible, everyone, even great men and women. Moses has weakness. Tama? Jonah has weakness. David has weakness. Jeremiah has weakness. Job has weakness. Elijah has weakness. Abraham, Isaac, and Jacob has weakness. Joseph has weakness. Solomon has weakness. Tama? Peter has weakness. James and John. Amen? Mark, Peter, even Apostle Paul himself has their own weaknesses. Hello? I wanna tell you, tayo po ay nilikha at dinisenyo ng Diyos ng maganda. Tingnan mo yung katabi mo. Okay? Tama? Ulitin ko ha. Tayo ay dinisenyo ng Diyos, nilikha ng Diyos ng maganda, pero hindi perpekto. Okay? Maganda ka, sabi mo sa Kanya. Pero, sabi mo, maganda ka, pero, bayan, bahala na kayo magdugtong, okay? Di ba? Para kayo na lang bahala ang baka madamay pa ako eh. Okay? Amen? Nilikha tayo ni Lord na maganda, pero hindi perfecto. Psalms 139 verse 14, ang sabi ng Bible, I praise you, sabi ng psalmist, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that fully well or full well. So listen to me carefully, we are fearfully and wonderfully made, not perfectly made. Kaiba yon. Okay, ang sabi ng Bible, fearfully and wonderfully, not perfectly. May mga tao, kung umasta, kala mo naman, okay, kinreate sila ni Lord na perfect, na para bang pag nakaranas ng panghihina, para bang, alam mo yon, di ba, parang mamamatay ka na, o para bang naggumuho na ang mundo mo, dahil hindi ako pwede nakakaranas ng panghihina. You know what, maraming tao, kaya may problema sila because in denial sila parate sa kahinaan nila.
Tama ba? At kaya tayo nahihirapan, kaya tayo nasasaktan, kaya tayo bumabagsak sa depression, kaya tayo kinakain ng anxiety at kung ano-ano mga psychological problems natin. It's because we deny ourselves na nangyayari sa atin ito. Tama ba? Di ba? Hindi. Normal yun. Huwag mong i-deny na nanghihina ka. Lahat ng tao nanghihina. Huwag mong i-deny, okay, na may kahinaan ka. Lahat ng tao may kahinaan. Even the strongest person that you know ay may weakness. Kahit nga ang superhero na kilala mo eh. Tama ba? Okay, kahit nga hindi sila totoo, may kahinaan pa rin sila. Amen. Ano ibig sabihin yan? That means that there will come a time na talagang may lalabas na kahinaan sa atin. Okay? Normal yun. Parte yun ng pagiging tao. Amen? That means na may pagkakataon talaga na makakaranas tayo ng panghihina. Makinig mabuti. And kahit Kristiyano ka na, kahit nag-life retreat ka na, kahit pa binabaan ka na ng Espiritu Santo, at kahit pa nagde-devotion ka araw-araw, at umaattend ka ng fellowship, hindi ka exempted sa panghihina. Okay, may mga tao na paparanoid whenever nanghihina sila at nakakaramdam sila, parang hindi ako dapat nakakaranas ng ganito eh. Bakit? Nag-devotion naman ako eh. Umattend naman ako ng fellowship. Actually, walang mali. Okay, even yung nararamdaman mo ay hindi mali. I wanna tell you, even Jesus himself, while he was still on earth, experienced weakness. Kahit ang Panginoon, nung siya ay nandito pa sa lupa, living as a human, ay nakaranas ng kahinaan. Matthew 26:38, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Even ang Panginoon bilang tao ay nakaranas din ng panghihina. Sabi niya, yung kaluluwa ko ay sobrang bigat na bigat. Even siya, nangangamba siya at natatakot siya para doon sa papasanin niyang hirap. Alright? Hello, andiyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako dito? Amen. Okay, listen to me carefully. Accepting Jesus in your life doesn't mean you will no longer feel weak. That is what not Jesus promised. Hindi yan ang pinangako ni Lord na pag tinanggap mo ang Panginoon, di ka na manghihina. So ano si Lord? Energy drink? Ano si Lord? Drugs? Okay, tinan mo yung katabi mo. Bangag na bangag ka. Okay? Quality good item. Amen? Amen ba? So hindi pinangako ni Lord na pag tinanggap mo siya, okay, hindi ka na makakaranas ng panghihina. That's what not Jesus promised. What Jesus promised is His presence will always go with you. That He will never leave you nor forsake you. Ang pinangako ni Lord, sasamahan ka niya. Hindi pinangako ng Panginoon, araw-araw ka magiging malakas. May panahon talaga magkakasakit ka, tao ka eh. Amen ba? May panahon talaga na mapapagod ka. Tama ba? Bakit? Puyat ka ng puyat, matulog ka, subukan mo. Amen? Hello? Tama? Hello? May panahon talaga na, alam mo yon, mababurn out ka. Bakit? Nagtatrabaho ka, may kumpanya ka, nag-aaral ka. Alright, yung wala kang ang ginagawa, napapagod ka. Amen? Hello? So, hindi pinangako ng Panginoon, araw-araw ka malakas. Ang ipinangako ng Panginoon, araw-araw kanyang sasamahan. Amen? Diba, sa panahon na malakas ka, sa panahon na masaya ka, sa panahon na nagtatagumpay ka, sasamahan ka niya. Pero maging sa panahon na natatalo ka, malungkot ka, bumabagsak ka, mahina ka, nanghihina ka, at hinang-hina ka, sasamahan ka pa din niya. Amen? Can we normalize having weaknesses? Can we normalize feeling weak? Kasi parang hindi na normal na nakakita ko ng mga tao na naa-alarm ako na parang hindi normal na nanghihina siya at parang pag nanghihina siya may problema. No, there's no problem in having weaknesses. Pakisabi nga sa katabi mo, you're okay. Diba? Okay ka. Kasi may mga tao na parang pag nakakaramdam ng panghihina, parang bang hindi sila okay. Hindi. Lahat ng tao sa mundo nakakaranas ng panghihina. Okay? Don't feel weak when you feel weak. Wag, 'di ba? Wag mong tingnan ang sarili mong mahina every time na nanghihina ka. 'Di ba? May kahinaan ka pero hindi ibig sabihin nun mahina ka talaga. Nanghihina ka pero hindi ibig sabihin nun talagang mahina ka. Let's normalize yan bilang tao, kahit Kristiyano, kahit nagde-devotion, kahit umaattend ng fellowship, kahit naranasan at na-encounter na ang Panginoon, makakaranas pa rin ng panghihina.
Amen? Si Elijah nga, after na, di ba, topic natin last Sunday, after ng matinding victory, after nun, ang hina agad pinadala lang ng message ni Queen Jezebel. Amen? Hello? So, you know what? Lahat tayo pwedeng manghina. Christianity is not about having a perfect life. Christianity is about having a perfect Savior. Amen? Hindi to tungkol sa perpektong buhay. Kristiyano na ako, perpekto na buhay ko, hindi na ako manghihina. No. Okay? Noong na-born again ka, ang tinanggap mo ay hindi perpektong buhay. Noong na-born again ka, ang tinanggap mo, perpektong tagapagligtas. Amen? Na kahit manghina ka, may tama at makapangyarihang Savior na magpapalakas sa iyo. Amen? Grabe. Okay? It's normal and natural to have weaknesses and to feel weak from time to time. Ang hindi po normal ay kapag hinayaan mo yung weaknesses mo na kontrolin at impluwensyahan ang mga actions and decisions mo. Yun ang hindi normal. Normal bang manghina ako? Yes. May sakit ka, nakakaramdam ka ng panghihina? Yes, normal yan. Tama ba? Okay. Wala kang pera? Tama ba? Lagi naman. Okay? Amen. Alright, kailan ka ba nagkaroon? Amen? Magbigay ka para magkaroon ka. Amen? Pero normal yun. Okay? Nangihina talaga ang tao. Pero ang 'di ba, ang hindi normal ay hayaan mo yung kahinaan mo na kontrolin ka at manipulahin ka na gumawa ng mga maling desisyon. Kasi pwede naman na kahit nangihina ka ay nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. Amen? Pwede naman na kahit nangihina ka ay hindi ka tumitigil sa pagbabasa ng Bible. Pwede naman na kahit nakakaramdam ka ng paghihina, tama, active ka pa rin sa commitment mo kay Lord. Amen? Normal na manghina. Ang hindi normal ay, di ba, hayaan mo yung kahinaan mo na ihinto mo ang paggawa ng tama at mag-umpisa kang gumawa ng mali. Amen? Hindi mali ang magkaroon ng kahinaan. Amen? Hindi mali ang makaramdam ng panghihina. Tama ba? Okay? In fact, kahit may pagkakataon na parang, di ba tayo ay parang nakakaranas ng worries, makakaranas tayo, di ba, ng pangamba, hindi rin siya mali. Normal yun bilang tao. Ang mali kapag ginamit mong reason and excuses ang panghihina mo para makagawa ng maling bagay at maling desisyon sa buhay. Tama ba? Amen? Grabe, sino po rito binabago ng salita ni Lord? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Number 2 na truth, okay, is having weaknesses and feeling weak does not mean you're limited. Amen? Ayan, pakisundan po natin. Having weaknesses and feeling weak does not mean you're limited. Okay? Normal lang manghina, point number 1 natin, natural yon bilang tao, pero hindi ibig sabihin na nakakaranas ka ng panghihina at hindi ibig sabihin na lumalabas ang kahinaan mo. Ay ibig sabihin na limitado na mga bagay na kaya mong gawin. Ay may kahinaan ako ngayon, hindi mo na ako makakapaglingkod kay Lord. Ay nangihina ako ngayon, so hindi ko muna mapagpapatuloy yung bagay na inumpisahan ng Diyos sa buhay ko. Tama ba? Nakakaranas ako ng panghihina ngayon, parang kailangan ko munang huminto sa isang bagay na inumpisahan ng Diyos sa buhay ko. Tama? Hindi limitation ang kahinaan. Amen. Verse 9, ano sabi ng verse? Balikan natin 2 Corinthians 9, 12 verse 9, "But he said to me, my grace is sufficient for you." Sino rito naniniwala at sino rito nag-agree? Okay? At sino rito totoo lang? You know what? Hindi ko kayo I cannot judge you. But you know what? Many people do not really understand what God's grace is all about. Hindi talaga naiintindihan ng maraming tao ng ibig sabihin ng grace ng Diyos. Kasi ang ganda ng sinabi ng Bible kay Paul, ang ganda ng sagot ng Diyos kay Pablo. Sa panahon na nangihina siya, okay, mamaya explain ko ano yung kahinaan ni Paul. Pero ang sagot dun sa kahinaan, sabi ng Bible, "But he said to me," ang sabi ng Diyos sa kanya, "My grace is sufficient for you." At yun din ang sinasabi ni Lord sa lahat ng mga taong nangihina ngayon dito, "Nak, my grace is sufficient for you." May sakit ka, my grace is sufficient for you. May problema ka sa pera, my grace is sufficient for you. May struggle ka personally, may struggle ka relationally, may problem ka sa career mo, may problem ka spiritually or kung ano man pinagdadaanan mo, may weakness na nag-a-arise sa iyo, kung ano man yan. You know what? Sagot ng Diyos, "But he said to me," palitan mo yon o kaya kunin mo yon, "But he said to you."
O kunin mo talaga, specifically, ikaw yung me. He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. So that Christ's strength may rest, Christ's power may rest on me. PowerPoint, please. Your weakness is not a sign of your limitation. Your weakness is a call to stretch your limitation. Amen? Diba? Yung kahinaan mo actually ay hindi senyales at katibayan, diba, na mahina ka talaga. Okay, at limitado ka na, hanggang dito ka na lang. Ito lang ang kaya mong gawin, ito lang ang kaya mong abutin, ito lang ang kaya mong i-accomplish. O ito, diba, hanggang dyan ka na lang, hindi ka nalalampas dyan. Bakit? Lumabas na yung kahinaan mo eh. Tama ba? Take note, si Paul po, ang isa sa patinding apostol, okay, di ba, na naglabasan lahat ng kahinaan niya, pero ang tanong, nalimitahan ba siya? If you knew Paul, alam mo, hindi siya nalimitahan. Tama? Ano ba yung weakness na sinasabi ni Paul? 2 Corinthians 12:7-9. Okay? Sabi niya dito, therefore, in order to keep me from being conceited, kasi nga, ang daming naranasan ni Paul. In fact, di ba, saan tayo galing bago to? Bago to, ang sabi, dinala daw si Pablo saan? Sa third heaven. Dinala daw si Paul saan? Sa paradise. Dinala daw saan si Pablo? Dinala na siya sa langit at pinakita na sa kanya ang pinakamagandang bagay na nag-aantay sa mga tao pagdating niya doon. Amen. Imagine, pinakita kay Paul gaano kaganda yung langit. Sino rito gusto na makita yung nakita ni Pablo? Pwede na kayong mauna. Amen. Kasi baka nainggit kayo kay Paul eh. Okay? Tama ba? Pakitanong mo nga yung katabi mo, gusto mo na ba? Mamaya may altar call po dito. Tama ba? Pag pikit nyo, pag dilat nyo, Jesus na. Amen. Gusto nyo po ba? Okay. Anointed po ako sa ganyan. Okay. Tama ba? Hindi na kayo mahirapan. Okay. Gusto nyo ba i-avail na ngayon? Okay. Diba? Joke lang po. So, dinala siya ng Diyos sa langit, ika-third heaven, at pinakita sa kanya ang mga bagay na hindi pwedeng i-share, na tanging ang mga tao lang na makakarating doon ang dapat na makakita. But God had given Apostle Paul that privilege na makita yon. Okay? Alam mo, totoo lang, bakit? Kasi si Pablo ay dumanas na napakatinding hirap para kay Jesus. God knows how to complement His servants. Kaya alam mo, yung pinakamatinding iyak mo, pinakamatinding struggle na pinagdadaanan mo, ang kakapalit at kasunod niyan, wag ka lang bumitaw, ay matinding compliment kay Lord. Diba? Verse 11, dilatag ni Pablo lahat ng naranasan niya. 5 times daw siyang hinagupit ng 39 lashes. 3 times daw siya na shipwreck. Isang gabi siyang palutang-lutang sa dagat. Tama ba? Pabalik-balik sa kulungan. 3 times siyang hinagupit ng rod. Tama? Araw-araw siyang humaharap ng constant persecution at suffering. Naranasan niya yung walang kain, naranasan niyang walang tubig, naranasan niyang hubad at nilalamig. Lahat ng hirap naranasan ni Pablo. After noon, anong ginawa ni Lord? Pinarana sa kanya yung langit. Alam ng Diyos papaano i-complement ang mga anak niyang tapat sa Kanya. Amen? Kaya kahit gaano kahirap yung nararanasan mo ngayon, manatili kang tapat. After niyan, may matinding complement si Lord sa buhay mo. Amen? Huwag kang bibitaw. Alright? So ano na nangyari? Pinarana sa Kanya yung langit. Pero after nun, pagbaba, okay, ito na yung nangyari. Therefore, sabi ni Paul, in order to keep me from being conceited, para daw hindi siya magmalaki. Bakit? Sino ba namang hindi magmamalaki? Nakarating ka sa langit? Sinong hindi magmamayabang? Totoo lang, we have this tendency na magmalaki. Okay? And sa totoo lang, may mga tao, you know what? Wag mo kailanman lilimitahan ang sarili mo. Na alam mo, hindi, totoo lang, kailanman di ako magiging mayabang. Alam ni Lord, si Pablo ang isang tao na kung meron man hindi magmamalaki, hindi talaga. Pero alam ni Lord, may tendency pa rin. Kaya pagbaba niya, binigyan siya ng torment in the flesh ng Diyos. Okay? Di ba? Akala mo lang, hindi, totoo lang, kaya ko yan. Hindi ako tatalikod kay Lord. Tama ba? Kaya alam mo, totoo lang, yung mga weaknesses na inaalaw ng Diyos na lumabas sa atin, yung mga sufferings na inaalaw ni Lord na dumating sa atin, lahat ng yan actually ay pagpapala ng Diyos na inuuna sa iyo. Bakit? Kasi nakita ng Diyos yung possible na maging attitude mo after. Nakita ng Diyos, yayabang si Pablo, kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, okay, pagbaba niya galing langit, he was given a thorn in the flesh. Yung thorn in the flesh ay hindi na sinabi kung literal na sakit or kung ano man yan. Basta isang matinding thorn. Pag sinabing thorn, tinik.
na talagang tinutusok siya. Take note, ang sabi ni Pablo, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Sobrang hirap, sobrang tindi, sobrang sakit, sobrang bigat nung pinagdadaanan ni Paul. Yun ang weakness niya. I don't know kung gaano kabigat yung pinagdadaanan niyo ngayon. Pwedeng mabigat na karamdaman yan. Na iniiyak mo kay Lord na, Lord, please, tanggalin mo na. O mabigat yan na problema na hinaharap nyo. Tama ba? Na sinasabi mo, Lord, ang tagal ko na dito, okay lang ba? Pwede po ba? Okay? Hello? Parang Jesus, Lord, if it is possible, take this cup from me. Amen? 3 beses iniyak ni Pablo sa Panginoon, Lord, tanggalin mo po itong sakit na nararamdaman ko. Pero verse 9, ano sabi ni Lord? But He said to me, my grace is sufficient for you. Amen? Doon po galing yung verse 9. Galing doon sa matinding bigat na pinagdadaanan ni Pablo. Galing doon sa matinding kirot, matinding sakit, matinding bigat na pasan-pasan ni Pablo na iniiyak niya, Lord, tanggalin mo. Pero hindi tinanggal ng Diyos. Masama ba siyang Diyos? Ang sagot ng Diyos sa kanya, anak, yung grasya ko, yung biyaya ko ay sapat at nag-uumapaw sa buhay mo. Amen? PowerPoint please. Our weakness is a call to prayer. Amen. All of our weaknesses is God's call for us to pray. Dapat every time na nakakaranas ka ng weakness, every time mag-a-arise ang weakness sa'yo, ang natural response mo parati is to pray. Okay, whenever we feel weak, that is a call to prayer. Our weaknesses must lead us all to pray. Diba? Apostle Paul's weakness, torn in the flesh, led him to continuous prayer kahit pa hindi siya sinasagot ng Diyos. Okay? Ang motivation natin in prayer ay hindi yung sagot ng Diyos doon sa panalangin mo. Ang motivation natin in prayer, tama ba, is kausapin ng Diyos at kumuha ng kasagutan kay Lord. Amen? And I want to tell you, he prayed to the Lord 3 times and he answered, and God answered the Lord with His grace. God answered Paul with His grace. The Lord answers our prayers by grace. Diba? Okay, sabi ng Bible, but, diba, my grace is sufficient for you. We need to understand that when we pray, it doesn't automatically mean that the Lord will give us the answer, the exact answer that we are asking from Him. Kailangan maintindihan natin na kapag nag-pray ka, hindi agad-agad sasagot ang Diyos ng exactly sagot na ine-expect mo. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung ano yung tunay na sagot doon sa pinapanalangin mo. Amen. Hindi porket pinag-pray mo yung isang bagay, ibig sabihin, yun na yung agad yung isasagot ng Diyos sa'yo. May mga panahon na yun ang isasagot ni Lord. Pero may mga panahon na iba ang isasagot ng Diyos. Bakit? Alam ng Diyos, yun ang tamang kasagutan. Amen. When we pray to the Lord will answer by His grace. Now, what does it mean when we say that the Lord will answer our prayers by His grace? Okay, it means, grace ni Lord, nadidinggin niya ang panalangin mo na pwedeng ialis ka niya sa masakit, mabigat, magulo at malungkot na pinagdadaanan mo. Grace yun ni Lord. Okay, pero pwede din kasi na, diba, sasagutin ka ni Lord, sasagutin ng Diyos yung panalangin mo by grace, na hindi niya aalisin yung problema ang kinakaharap mo, pero bibigyan ka niya ng kalakasan para ma-overcome mo yung pinagdadaanan mo. That is both the grace of the Lord. Tama ba? Grace ni Lord, either alisin ka niya doon sa sitwasyon mo na magulo, mahirap at masakit, or hindi ka alisin ng Diyos, pero bigyan ka niya ng kalakasan para ma-overcome mo. Amen, yung pinagdadaanan mo. Both is the grace of God. Amen? So I don't know, okay, kung ano pinapanalangin nyo ngayon. But I wanna tell you, if you have a weaknesses, and ang tagal-tagal mo nang pinagpipray yung weakness mo, pero hindi ka naaalis dyan, isa lang ibig sabihin ng Diyos, hindi yung sitwasyon mo ang binabago ng Diyos, ikaw ang binabago ng Diyos dun sa sitwasyon mo. Amen? Tama ba? Pwede naman baguhin ng Diyos yung sitwasyon mo eh. Kaya lang, hindi sabi ni Lord, hindi makakatulong sa'yo. Kaya ang gagawin ko ay hindi yung sitwasyon mo ang babaguhin ko. Babaguhin kita para mabago yung sitwasyon mo. Kasi pag binago ng Diyos lang yung sitwasyon mo pero hindi ka na bago, pag umulit yung sitwasyon, iiyak ka na naman uli, malulungkot ka na naman uli. Di ba? Matatakot ka na naman uli. Pero this time, sabi ni Lord, nak, ikaw ang babaguhin ko. Para kahit magpaulit-ulit yung sitwasyon mo, iba na yung respond mo.
Amen? PowerPoint please. God's grace is the strength that sustains us in the moments that we are weak. Yung grasya ng Diyos ay kalakasan. Tama ba? Na magsusustain sa atin sa panahon na tayo ay nanghihina. The Bible says that God's grace is sufficient. It means that God's grace actually is not just enough, but it is more than enough. Okay, ano ba ibig sabihin ng grace? Yung grace kasi is the love and mercy of God. Nang sinasabi dito ng Diyos, sinasabi directly, sabi ni Pablo, Lord, ang sakit-sakit naman nito, turn in the flesh. Okay lang ba, Lord, tanggalin mo na. Ang sagot ng Diyos sa kanya, anak, yung grace ko, yung pagmamahal ko sa buhay mo ay sapat. Amen? Ang sinasabi ng Diyos kay Pablo, anak, mahal kita. Ang sinasabi ng Diyos kay Paul, mahal kita, alam ko yung sitwasyon mo at akong bahala sa iyo dyan sa sitwasyon mo. Ang sagot ng Diyos sa kahinaan at panghihina ni Apostle Paul ay kanyang grace. Para hindi ka ma-overcome ng iyong weaknesses, kailangan makita at maunawaan mo na sapat ang grasya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Tanong, is God's grace enough for you? Amen? Kasi ang problem natin, whenever we feel weaknesses, tama ba? Okay, ang nararamdaman natin, lahat ng ginagawa ng Diyos ay kulang. Kaya tayo nahihirapan. Tama ba? Gusto natin kasi agad-agad, mawala yung sakit na nararamdaman natin. Gusto natin agad-agad, ma-provide yung pangangailangan natin. Diba? We always wanted the easy way. We always wanted the fastest way. Tama ba? Gusto natin agad-agad, instantly. Amen? Pero sinasabi ni Lord, tinuturuan tayo ng Diyos, sa panahon na nanghihina ka, makita mo na kayong kasama mo lang si Lord sa panahon na nanghihina ka ay sapat na. Amen? Hello? May kusa pa ba ako dito? Kumbaga sinasabi ng Diyos kay Pablo, anak, anong ko pinagdadaanan ka ngayon? Pero kailangan makita mo at maintindihan mo na sa pinagdadaanan mo ngayon, may Jesus at tagapagligtas na sumasama sa iyo. At that is more than enough. Yun yung grace ni Lord. Amen? Na hindi ka mag-isa doon sa hinaharap mong sitwasyon. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos para tulungan at saklolohan at palakasin ka sa panahon ng iyong panghihina. Imagine, you know what? Apostle Paul was the most persecuted. He was the most tested. He experienced the most hindrances. Tama? Si Pablo ang isa sa pinakamatinding apostol. Di ko sinasabi na yung ibang apostle ay hindi nakaranas ng kahirapan. Nakaranas din sila Pedro, sila John, iba't iba yan. Pero actually, yung kay Paul talaga ay extreme. Lahat ata, pinagsama-sama lahat kay Paul. Tama? Lahat ng kahinaan, siniksik sa kanya. Amen ba? Pero all the more, we know Apostle Paul still accomplished greater things for the Lord. Amen? Diba? Alam natin na kahit na si Pablo ay nakaranas ng napakadami. In fact, sabi nga ng mga researchers, kaya nga kasama niya parati si Luke dahil sakitin si Pablo. Okay? Si Luke ay doktor. Okay? At si Luke ay laging companion ni Paul sa mga mission niya. Bakit? Kailangan niya ng kasama, may sakit siya, sakitin siya. Paano nangyari ang isang tao na sakitin? Paano mangyari ang isang apostol na napakatindi ng persecution na pinagdaanan and yet still napakadaming accomplishments para kay Lord? Kaya kung inaakala mo ang kahinaan mo ay limitation mo, si Paul sobrang daming kahinaan pero hindi siya nalimitahan. Amen. Si Paul ang daming kahinaan pero hindi no napigilan na paglingkuran niya ang Diyos ng sagad. Amen. Punong-puno ng kahinaan pero still punong-puno ng accomplishment and achievements para kay Lord. Amen. Can you imagine, sobrang daming simbahang na itayo nito, sobrang daming nasyara ng gospel nito. Amen. And yet still may kahinaan pa to. Paano kung, tama ba, tinanggal pa ng Diyos yung kahinaan nito? Amen. So I want to tell you that your weakness is not your limitation. Amen. How did Apostle Paul manage to become all the more productive kahit na siya ay nakakaranas ng kahinaan at panghihina? It's because Apostle Paul knew that God's grace is sufficient for him. Amen. Alam niya na hindi siya nag-concentrate lang sa kahinaan niya. Ang nangyayari kasi sa atin, every time nakakaranas tayo ng panghihina natin, nakatingin ka na lang sa panghihina mo, di ka na kumagalaw. So nakatingin ka na lang doon sa kahinaan mo, wala akong pera, may sakit ako ngayon.
Tama ba? Ang bigat ng pinagdadaanan namin ngayon, may problema kami ngayon. So nandun ka lang dun sa sitwasyon mo, naisip ka ng isip dun sa problema mo. Si Paul, ang sabi ng Diyos sa kanya, anak, my grace is sufficient for you. Okay, Lord, sige, may kahinaan ako, may sakit ako, may nararamdaman ako, may problema ako, at niyayakap ko, ang sabi mo, your grace is sufficient for me. Kaya Lord, di ba, kahit may kahinaan ako, tutuloy ako. Bakit? Kasi alam ko susunod yung grasya mo sa buhay ko eh. Tama ba? Hindi ako uupo at mag-aantay lang ng sagot. Kikilos ako at hahayaan ko na sundan ako ng grasya mo. Amen? Kaya ang daming na-accomplish ni Pablo kasi hindi siya huminto dahil sa kahinaan niya. Hindi siya tumingin lang sa mga weaknesses niya. Ang nagpalakas kay Paul in times of his weaknesses is God's grace. Lord, sapat ang biyaya mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi man dumating ngayon ang sagot na kailangan ko. Isang araw darating yan. Kaya hindi ako hihinto sa bagay na pinagagawa mo sa akin ngayon. Amen. Di Lord, saka ko na muna gagawin yan kapag dumating na yung grasya mo. No, hindi ako mag-aantay ng sagot bago kumilos. Magpapatuloy ako at hahayaan ko sundan ako ng kasagutan ng Diyos. Hindi ang kahinaan ni Pablo ang niyakap niya, kundi ang biyaya ng Diyos sa buhay niya. Amen ba? Sa panahon na nangihina at nakakaramdam siya ng panghihina. Sa panahon ng panghihina at kahinaan mo, look unto the grace of God. And you will not feel limited, but you will feel empowered. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe. Amen? And last, number 3. I'm about to end. Number 3, having weaknesses and feeling weak is an opportunity for the Lord's power to be demonstrated in us. Grabe yan? Amen. Ang pagkakaroon ng kahinaan at ang pakiramdam na mahina ka o nangihina ka ngayon, I wanna tell you, ay napakagandang oportunidad para ang kapangyarihan ng Diyos ay ma-demonstrate sa buhay mo. Amen? I wanna tell you, bakit inalaw ng Diyos si Pablo na makaranas ng thorn in the flesh para saktan siya at pahirapan siya? No. Para i-demonstrate ng Diyos ang kalakasan niya sa kahinaan ni Pablo. Ba't ka may kahinaan ngayon? Para ba pahinain ka ni Lord? No. Okay, dalawa tinatamaan ng kahinaan mo, pine-prevent nito na lumabas ang maling attitude sa iyo. At pangalawa, okay, di ba, nilalagay ka nito sa eksaktong lugar para maranasan mo ang matinding kapangyarihan ng Diyos. Bakit dinala ng Diyos? Okay, ang Israelites, paglabas ng Egypt, bakit dinala sila sa walang matawiran, dagat, Red Sea? Para ma-demonstrate ang kapangyarihan ng Diyos, hahatiin ang dagat sa harapan nila. Bakit dinala sila ng Diyos sa disyerto na walang tubig? Para i-demonstrate ang kapangyarihan ng Diyos, magpapalabas siya ng tubig mula sa bato. Bakit sila dinala? Okay, again, sa harapan ng Jordan River na panahon na flooded stage, di sila makatawid. Para i-demonstrate ang kapangyarihan ng Diyos, patutuyuin ng Diyos ang binabahang ilog. Ba't ka dinadala ng Diyos sa kahinaan mo? Hindi para ipahinain ka, kundi para palakasin ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? I wanna tell you, hindi naman madidemonstrate ang lakas ng Diyos kung parati kang malakas. In fact, hindi mo nga hahanapin ang kalakasan ng Diyos kung parati kang malakas. Amen? Hindi ka naman maghahabol ng provision ng Diyos kung parati kang meron at nag-uumapaw. Hindi mo nga hahabulin ng Diyos kung maayos at maganda parati ang buhay mo. Amen? Hello? Amen ba? Verse 10, 2 Corinthians 12, verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in my weaknesses, in insults. Sabi ni Pablo, yan ang dahilan bakit ako tuwang-tuwa at nagagalak. Every time nakakaranas ako ng panghihina. Every time may kahinaan na mag-aaray sa akin. Every time na may nangiinsulto sa akin. Every time na may kahirapan akong nararanasan. Every time na may persecution. Every time na may difficulties. Bakit? Kasi alam ni Pablo, for when I am weak, then I am strong. Grabe. Yung akala mong kahinaan mo ay kalakasan mo pala. Yung akala mong kahinaan mo, di ba, ay tulay pala na magtatawid sa iyo papunta sa kalakasan ng Diyos.
Yung akala mong limitasyon mo ay pintuan pala na magbubukas sa matinding milagro at himala ng Diyos na ipaparanas niya sa iyo. Grabe. Can you imagine Apostle Paul delighted in his weakness? Sino rito nagde-delight sa kanyang kahinaan? Tama ba? Sino rito ang pinupuri ang Diyos sa kanyang karamdaman? Sino rito ang nagte-thank you kay Lord sa kanyang mga problemang pinagdadaanan? Amen? You know why? Bakit hindi? Kasi hindi natin naiintindihan kung saan kadadali ng mga bagay na yun. Lagi ang nakikita natin negative. Apostle Paul saw something in his weakness na hindi nakikita ng iba, na hindi nakikita ng karamihan. May nakita si Pablo at may nadiskubre si Pablo sa kahinaan niya. Apostle Paul used his weakness and turned it into an opportunity. Amen? Your weakness doesn't make you weak. Amen? Ulitin ko po your weaknesses doesn't make you weak. Magiging weakness mo lang talaga ang iyong mga weaknesses kapag mali ang tingin mo dito. Amen? Hindi porket nakakaranas ka ng panghihina, ibig sabihin nun, mahina ka na talaga. Hindi ang pagkakaroon ng kahinaan ng problema. Ang problema ay kung ano ang ginagawa mo every time nakakaranas ka ng panghihina. Yun ang problema. Amen? Every weakness is an opportunity for God to show His mighty power in your life. Amen? So kung malaman mo na ang bawat kahinaan mo ay opportunity ng Diyos para magpakitang gila sa buhay mo. Amen ba? Ang tanong, inaalaw mo ba ang Diyos? God's power is demonstrated mightily in Apostle Paul's life because he allowed God to move freely and mightily over his weaknesses. Bakit naranasan ni Pablo ang matinding kapangyarihan ng Diyos sa panahon na nanghihina siya? Kasi inalaw niya at binuksan niya ang pintuan ng buhay niya sa panahon na nanghihina siya. Alam mo, problema ng maraming tao, totoo lang, sorry po pero I will be direct. Ang problema natin, every time nakakaranas tayo ng panghihina, sinasara mo pintuan ng buhay mo para gumalaw si Lord. Nawawala ka sa church, nawawala ka sa ministry, humihinto ka manalangin, lumalayo ka sa salita ng Diyos. Tama ba? Inaalaw mo yung depression, inaalaw mo yung worries, inaalaw mo yung anxiety, nagpapanik ka. Nawawala yung pananampalataya mo. Amen? Paano gagalaw si Lord? Pinagsaran mo siya ng pintuan ng buhay mo. Every time nakakaranas ka ng kahinaan, Lord, buksan mo yung pintuan ng buhay mo. Lord, mahina ako, gumalaw ka sa buhay ko. Lord, mahina ako. Lord, gusto kong maranasan ang kapangyarihan mo. Lord, may karamdaman ako. I want to experience your healing power. Lord, may pangangailangan ako. Lord, I want to experience your provision. Lord, may mga threats sa buhay ko. I want to experience your protection. PowerPoint, please. Give God your weaknesses and He'll give you His strength. Amen? Bigay mo kay Lord ang kahinaan mo, ibabalik niya sa'yo kalakasan niya. Amen? I wanna tell you, hindi lang ang strength mo ang gusto ng Diyos mula sa'yo. God wants your talent. God wants your skills. God wants your knowledge. God wants your body. God wants, your wealth. Kailangan ni Lord yung lakas mo. Pero gusto ko malaman mo, mas kailangan ni Lord yung kahinaan mo. Dahil kailan maha-highlight at saan maha-highlight ang lakas ng Diyos? Sa panahon ng ating kahinaan. Amen? Sa panahon na walang-wala ka, dun aangat ang matinding provision ng Diyos. Amen? Sa panahon na hinang-hina ka, dun aangat ang kalakasan ng Diyos. Amen? All the more, God wanted in you is your weakness. Amen? Huwag mong ilayo kay Lord yung kahinaan mo. At huwag mong i-deprive ang Diyos. Tama ba? Na gumalaw sa buhay mo sa panahon na nanghihina ka. Amen? Ano sagot ni Lord? Verse 9, but He said to me, grabe ito, my grace is sufficient for you. Anak, church, Life Giver Binyan, ito yun. Even yung mga nasa online, ano sagot ni Lord sa'yo ngayon? Baka meron dito, nakakaranas ka ng panghihina at di mo na naiintindihan yung mga nangyayari sa'yo. Ang sagot lang ni Lord sa'yo, my grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ko sa buhay mo. Kailangan makita mo, hindi, may biyaya ang Diyos sa sitwasyong nararamdaman ko ngayon. May biyaya ang Diyos, sa sakit at kirot at hirap,
at pighati na pinapasan ko ngayon. Ito pa matindi. You know what? I hope you will understand this. Diba? This is mind-blowing. Sabi ng Diyos, for my power is made perfect in weakness. Grabe. Why give God your weaknesses? Bakit ko dapat ibigay kay Lord ang mga kahinaan ko? Sabi ng Bible, because God's power is made perfect in your weaknesses. Diba? Grabe yun. For God's power, yung kapangyarihan ng Diyos is made. Yung lumalabas na ang kapangyarihan ng Diyos ay eksaktong-eksaktong ginawa para sa panghihinang mararanasan mo sa buhay mo. Amen? Grabe to. You know what? I don't know. Sana naiintindihan mo to. Sa bawat panghihinang mararamdaman mo, may kapangyarihan ng Diyos na nakadisenyo para doon. God's power is made perfect. Ginawang perpekto ang kapangyarihan ng Diyos sa eksaktong sitwasyon ng panghihina mo. May sakit ka ngayon, God's power is made perfect in your sickness. May matinding pangangailangan ka ngayon, God's power is made perfect for your need. Amen? Nakadesign talaga ang matinding kapangyarihan ng Diyos para sa iyong mga kahinaan. Amen? Nakadesign talaga na bababa at kikilos at gagalaw ang matinding kapangyarihan ng Diyos sa panahon na nangihina ang mga anak ng Diyos. Amen ba? Kaya alam mo, hindi sagot ang mawala. Hindi sagot ang lalong manghina. Amen. Kailangan maintindihan mo. Grabe. Kaya si Paul ang saya-saya niya. Bakit? Grabe. Nangihina na naman ako. May nakadesenyong kapangyarihan ng Diyos na lalabas na naman sa panghihina ko. Amen. You know what? It's time for us to delight in our weaknesses. Amen. Because hindi ka na-delight dahil nasasaktan ka. Excited ka. Bakit? Kasi alam mo, mararanasan mo na naman ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? You need to see that God's power is made perfect in your weaknesses. Amen ba? Kapag may panghihina or kapag may kahinaan, dapat ang nakikita mo, hindi ang kahinaan mo. Amen ba? Hindi ang sarili mo. Dapat ang nakikita mo ay yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Apostle Paul never highlighted his weaknesses. He never denied his weakness. Alam niyang meron siya. Okay? He never invalidated his weaknesses. He never, alam mo yon, hindi niya inalis yung reality na may kahinaan siya. Tama ba? Huwag mong alisin. Okay? Tama ba? Bakit? Kasi pag inalis mo yung weakness mo, inalis mo na rin yung kapangyarihan ng Diyos na eksaktong-eksakto para doon sa panghihina mo. Amen? Alam ni Paul na kapag may panghihina, may kapangyarihan ng Diyos na darating at bubuhos. Weakness is real, but God's strength and power is all the more real in times of our weaknesses. Totoo ba yung panghihina mo? O dapat yung katotohanan ng panghihina mo ang mag-lead sa'yo sa isang mas malaking katotohanan na kung totoo yung problema ko, totoong may sagot at solusyon na darating mula kay Lord. Amen? It's normal and natural for us to have weakness. It's normal and natural for us to feel weak. Bakit? Because God designed us that way. Dinisenyo tayo ni Lord na may kahinaan. Dinisenyo tayo ni Lord na makakaranas ng panghihina. But I want to tell you, I want also to add truth on that. Dagdagan natin yon. Okay ng katotohanan yon. Okay lang ba yon? Di ba? Gusto ko malaman mo, it's also natural and normal for God to release His power in our lives whenever we feel weak. Because that is the way also that God designed it. Kung dinisenyo ka ng Diyos na may kahinaan, dinisenyo din ng Diyos na every time manghihina ka, babagsak, bubuhos, bababa ang kapangyarihan niya. Amen? Kaya hindi lang yung pagbaba ng kahinaan ang bantayan mo yung kasunod. Tama ba? Yung pagbuhos ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? You know what? I wanna tell you, parating na ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Claim it. Come on.
Claim it. God's grace is sufficient for me. For God's power is made perfect in my weakness. Dinisenyo ka ng Diyos na may kahinaan at nakakaranas ng panghihina. Hindi para lagyan okay ka ng limitasyon, kundi para turuan kang dumepende at sumandal sa Diyos. Amen ba? Our weaknesses are God's ways of leading us into Himself. Amen ba? Nililid ka ng Diyos sa sarili niya. Kaya sa panahon ng panghihina mo, ang gawin mo, lumapit ka lalo sa Diyos at humingi ng kalakasan sa Kanya. Isaiah 40 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Amen? Grabe yan. Nagbibigay ang Diyos ng kalakasan sa mga nangihina, sa mga napapagod, at tinadagdagan niya ang kapangyarihan ng mga nangihina. Grabe. Amen? PowerPoint please. God's strength in your weaknesses is His presence in your life. Amen? Tama ba? Bababa ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Sa panahon ng kahinaan mo, gusto ko malaman mo, susunod ang presensya ng Diyos sa iyo. Malapit na pa ako matapos. What to do when you are feeling weak? Tama? So ngayon, nakita natin na hindi pala negative yung weakness. Bakit? Normal yun, natural. Okay, again, don't get me wrong hindi ko hina-highlight at hindi ko pinopromote na manghina tayo. Pero whenever na darating yung time na manghihina ka, tama ba? Natural yun. So ano dapat mong gawin? Okay, number 1, okay, don't deny it. Huwag mong i-deny. Okay? Don't invalidate. Tama ba? You know what? Ang daming tao na depressed. Bakit? Ang daming tao nag-worry. Ang daming tao kinain ng anxiety. Bakit? Kasi sinubukan nilang i-deny yung reality na nararanasan nila. Bakit kasi? Hindi ako dapat nakakaranas ng ganitong. In denial sila na ako ito Malakas ako. Hindi ako pwede nangihina. On fire ako. Bakit nangyayari sa akin ito? Ba't nakakaramdam ako ng ganito? Ba't natatakot ako? Gusto ko malaman mo, hindi porket nagda-doubt ka, ibig sabihin no, nangihina na yung faith mo. Tama ba? Okay, hindi ibig sabihin nun, tama ba, na natatakot ka, ay ibig sabihin nun, ay lumalayo ka na kay Lord. Don't deny it. Again, it's normal. Tama ba? Huwag mong i-deny yung nararamdaman mong panghihina. Tama? May sakit ka na tama ba, nilalagnat ka? Hindi, malakas ako, paglabas mo, nag-collapse ka. Di ba? Hindi, may sakit ka, magpahinga ka. Tama ba? Okay? Hello? May problema talaga kami. So ano ibig sabihin nun? Tanggap, hindi, may problema kami ngayon. Huwag mong i-deny. Tama ba kung ano yun nangyayari sa'yo? Tama. Pero number 2, don't be overwhelmed by it. Amen? Pero wag mong hayaan. Hindi ko sinasabi ko, wag mong i-deny. Pero wag mo namang tanggapin na ganun ka na lang. May sakit ako ngayon kaya mamamatay na ako sa karamdaman ko. Tama ba? Okay, tanggapin mo yung reality na may sakit ka, pero wag mong hayaan na yung sakit mo ay maging limitation mo. Don't be overwhelmed by your weaknesses. Don't be overwhelmed. Don't be limited by your weaknesses. Tama ba? Wag mong gamiting excuse na dahil nangihina ka ngayon, mahina ka na talaga at wala ka nang magagawa. Amen ba? Okay? May magagawa. May gagawin ng Diyos. May kapangyarihan ng Diyos na bababa. Amen? Number 3, okay, na ano kailangan natin gawin? Don't isolate yourself from your fellowships. Nangihina ka na nga, tapos layo ka pa ng layo, solo ka pa ng solo. Amen? Hello? I wanna tell you, totoo lang po, okay, isolation is one of the greatest strategy of the devil. Tama ba? At you know what, sa nakita ko po at naranasan ko, most na mga nakita ko, totoo lang, na mga believers at mga tao, okay, na nawala ng todo at bumagsak no panahon na nanghina, ay sila yung mga tao na every time nanghihina, lagi nilang hinihiwalay ang sarili nila. Tama ba? Dinesign ni Lord yung fellowship. Di ba? Ano yung mga fellowship mo? Life groups, yung church. Tama ba? Huwag kang lumayo, okay, sa tamang tao every time na nanghihina ka. Tama ba? Okay, may nangihina ka na nga tapos hinihiwalay mo pa yung sarili mo. Tama ba? Dapat lalo mong itulak ang sarili mo sa fellowships. Amen? And number 4, ask help to find your lost strength.
hanap ka ng tulong. Okay, sa panahon na nangihina ka. Alright? Yung iba kasi ang problema, sa panahon ng kahinaan nila, ang hanap nila kakampi. Well, pwede naman, pero piliin mo din. Okay, sa panahon na nangihina ka, di ba may mga tao nangihina, okay, di ba, ang hanap nila ay hindi kalakasan eh. Ang hanap nila ay someone, tama ba, na mag-a-agree doon sa nararamdaman nilang kahinaan. So ngayon, lalo sila nang hina. Tama ba? Humanap ka ng tulong sa mga tamang tao na magpapalakas sa'yo. Amen? Humanap ka ng tulong doon sa mga tao na mag-guide sa'yo at talagang ilalapit ka ng todo para mahanap mo yun na wala mong strength. Amen? Huwag kung sino-sino ang tinatakbuhan at pinupuntahan mo. Amen? Kasi baka nangihina ka na nga, tapos, di ba, ang gagawin nila sa'yo, lalo ka ngayong pahihinain. Pag nangihina ka, humanap ka ng tao na tutulong sa'yong maging malakas. Amen? Amen ba? And last, number 5, draw more closer to God. Amen. Sa panahon ng panghihina mo, anong sagot? Grasya ng Diyos. Amen ba? So ano kailangan mong gawin? Huwag kang lumayo kay Lord. Amen? Tama ba? Huwag kang lumayo kay Lord. Lalo kang lumapit. Lalo mong ipagsiksikan ng sarili mo kay Lord. Amen po ba? Amen? Tapos na po ako. Okay? I wanna tell you, what you are experiencing right now is valid. But I wanna tell you, okay, sapat ang biyaya ng Diyos sa kahinaan mo. Last verse po, dito po ako mag-end. 1 Samuel chapter 30 verse 6. Sang araw, sila David po ay galing sa isang matinding victory because nag-raid sila ng kampo ng mga kalaban. At galing sila sa isang matinding tagumpay na nanalo sila. Pero alam mo, after na isang matinding tagumpay, just like Elijah, pagbalik nila ng kampo nila, they find their camps na ni-raid din. Kinuha kanilang ari-arian, kinuha kanilang mga pamilya, asawa, okay? At walang natira. Sunog yung kanilang kampo. Okay? And ang nangyari, nagsisisihan sila, and to the point na ang bagsak ng sisi lahat kay David. So, verse 6, ang sabi ng Bible, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Diba? Yung mga tao na nasa paligid, naranasan mo na ba yung sobrang bigat at sobrang pangit na nangyayari sa'yo, tapos lahat pa ng tao, ikaw ang sinisisi? Diba? Yung ikaw, nararamdaman mo rin yung problema, tapos lahat ibinabagsak sa'yo yung problema. Paano ka lalakas? Tama? Alam mo, anong ginawa ni David, sabi ng Bible? Each one was bitter in spirit because of his sons and daughter. But David found strength in the Lord, his God. Amen? Saan manggagaling ang kalakasan sa panahon ng kahinaan mo? Kay Lord pa din. Amen? Saan mahahanap ang kalakasan sa panahon ng kahinaan? Kay Lord pa din. Sino magbibigay ng kalakasan sa panahon ng kahinaan mo? Si Lord pa din. David found strength. Alam mo, yung strength hinahanap. Yung strength nahahanap. Okay, do not just dwell in your weakness. Huwag mong hayaan na ibaon ka at ikulong ka ng kahinaan mo sa kahinaan mo. Sa panahon ng panghihina mo, hanapin mo yung kalakasan. Dahil nahahanap siya. At kanino siya nahahanap? Sa Panginoon. Amen. Tatayo po tayong lahat. Even yung mga nasa online, we encourage you to stand up. Di kayo exempted, kasali ka, kausap ka ni Lord ngayon. Come on, right now, Life Giver, can we close our eyes? Meron dito, probably, dinideny mo. Meron dito, most likely, kino-cover up mo. Nangihina ka. Nasasaktan ka. Napapagod ka na sa nangyayari at nabibigatan ka. I wanna tell you, gusto ko malaman mo, don't try to deny, stop denying the weaknesses that you are feeling, you are experiencing. May kabigatan kang dala-dala. Okay? Gusto ko malaman mo, na hindi kasalanan ang makaramdam ng ganyan. Hindi mali na makaramdam ng panghihina at kahinaan. It's normal and natural. You just need to respond
rightly. Kailangan mong mag-respond ng tama sa kahinaan na nararamdaman mo ngayon. Because gusto ko malaman mo na ikaw ay nasa eksaktong sitwasyon para maranasan ang matinding kapangyarihan ng Diyos. Apostle Paul says, I delight in my weaknesses, for God's power is made perfect in my weaknesses. For when I am weak, then I am strong. May kalakasan ng Diyos na nakahanda, naka-ready, nakaabang sa weakness na pinagdadaanan, sa weakness na nag-arise. Meron dito ngayon, ang lakas-lakas mo, bigla na lang may weakness na lumabas. At feeling mo, dahil doon, limited ka na. Meron dito ang saya-saya mo, pero may weakness na lumabas. At dahil doon, nawala yung joy mo. Stop allowing your joy, your strength, your journey with the Lord, your passion, your commitment, your vision, your dream, your faith in the Lord. Tigilan mo ng hayaan ang kahinaan mo, limitahan ka at hadlangan ang pananampalataya at pagsunod mo sa Diyos. You know what? Life giver. Lahat ng nakakaranas ng panghihina, gusto ko malaman mo, palalakasin ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kung nangihina ka ngayon, kapatid, isa lang ang sagot sa panghihina mo. Lumapit ka sa Diyos. Hanapin mo ang kalakasan ng Diyos sa kahinaan mo. Hayaan mo na ang perpektong kapangyarihan ng Diyos ang pumuno sa kahinaan na meron ka ngayon. You know what? Kilala mo sarili mo. Kung nangihina ka ngayon, pero naintindihan mo na sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo, lumapit ka ngayon sa Panginoon. Come to Jesus. Come to the Lord and you will find God's strength in your life. Amen. Kung gusto mong lumuhod, kung gusto mong lumapit sa harapan, even yung mga nasa online, hayaan mo, ang kalakasan ng Diyos ay bumaba sa kahinaan mo ngayon. Magkasama kang tunay. Nais kong malamang ang pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Ikaw ang Sapat ang biyaya ng Diyos. For my grace is sufficient for you. Magkasama kang tunay. Nais kong madama ang pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Ikaw ang nais. Ang tanging nais ko'y papurihan ka. Magkasama kang tunay. Nais kong madama ang pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Ikaw nais. Kapatid, hindi mali ang makaranas at makaramdam ng panghihina. Gusto ko malaman mo na walang mali sa iyo dahil nakakaramdam ka ng panghihina ngayon. Okay ka, kapatid.
Sinasabi ng Panginoon sa iyo, "Nak, you're okay." Hindi mali ang makaranas ng panghihina. Ang mali ay ang limitahan ng Diyos sa iyong panghihina. Gusto ng Diyos gumalaw sa buhay mo. Gustong gumalaw ng Diyos sa kahinaan mo. Huwag mong pagsarahan ng pintuan ng Diyos. Gusto kong malaman mo, ang kahinaan mo ay oportunidad sa Diyos para gumalaw sa buhay mo. So ngayong oras na to, kapatid, buksan mo ang buhay mo. Papasukin mo ang Panginoon sa kahinaan mo. Hayaan mo na sa kahinaan mo bumuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Open your heart. Buksan mo ang buhay mo ngayon at papasukin mo ang Panginoon. Do not limit the power of God. Karamdaman man yan, matinding pangangailangan man yan, emotional, psychological problem man yan, family problem, career, spiritual problem. I don't know kung anong klaseng problema yan, pero gusto kong malaman mo, kaya ng Panginoon. May sapat na lakas ang Diyos para sa kahinaan na meron ka ngayon. Open your heart. Open your life. Hayaan mong gumalaw ang Diyos sa buhay mo ngayon, kapatid. Ang tanging nais ko'y papurihan ka. Magkasama kang tunay. Nais kong madama ang pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Ikaw ang nais, ang tanging nais ko'y papurihan ka. Magkasama kang tunay. Nais kong madama ang pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Ikaw ang nais ko. Kapatid, gusto ko malaman mo, life giver, that your weakness is God's way to show His great power in your life. Sabi ng Diyos sa'yo, ikaw na may weakness ngayon, God is telling you, my grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ng Diyos. May biyaya ang Diyos sa eksaktong kahinaan na nararanasan mo ngayon. So don't limit the way you serve just because may weakness ka. Don't limit the way you worship. Don't limit the way you obey. And don't limit the way you serve God. In your weakness, glorify God by continually serving God. In your weakness, give glory to God. In your weakness, worship the Lord. In your weakness, lift up the name of Jesus. In your weakness, gagalaw si Lord if you will continue in glorifying and honoring Him. Sapat ang biyaya ni Lord. Susunod ang biyaya ng Diyos sa iyo, kapatid. Hindi man ngayon, pero gusto ko malaman mo, susunod, darating ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Thank you so much, God. Lord, salamat, God, sa message mo ngayong umagang ito. That we are okay. Salamat, Lord, for showing us that our weaknesses is not our limitations. Our weaknesses, Lord God, is made perfect, Lord, for your power to move in us. Ang aming kahinaan ay tulay para maranasan namin ang kapangyarihan mo. Patawarin mo kami, Lord,
for highlighting our weaknesses and allowing us to be overwhelmed by it. From this day on, Panginoon, we will normalize having weaknesses, feeling weak, but we will never allow ourselves to be overwhelmed by it. Makakaranas ng panghihina, pero hindi tatanggapin na mahina kami. Makakaranas at makaka-experience ng kahinaan, pero hindi kami magpapalimita sa aming kahinaan. Lord, i-highlight pa rin namin, Lord, ang grasya mo at kapangyarihan mo over our weaknesses. Salamat po. And I know kung paano mo sinamahan ang isang Apostle Paul sa panahon ng kahinaan niya, sinasamahan at sasamahan mo pa rin kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Hindi perpekto ang buhay namin, pero meron kaming perpektong tagapagligtas. Oh God, na sasama sa amin sa panahon ng aming mga kahinaan, oh God. We thank you so much for your message today. Thank you, God. And help us, Lord, to absorb the beauty of your grace in our weaknesses. We love you, Jesus. We praise you, Lord. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po.